Pluma o bolo, reforma o revolusyon. Alam nyo, yan ang isa sa mga pinakamalaking tanong sa kasaysayan ng Pilipinas. Ngayon, pag-uusapan natin kung bakit ang dalawa sa ating mga pinakadakilang bayani tila nagkahiwalay ng landas kahit iisa lang naman ang kanilang pangarap, ang kalayaan para sa Pilipinas. Okay, so picture this. Hunyo 1896, gabi. May isang tao, si Dr. Pio Valenzuela, na palihim na naglalakbay papuntang dapitan. May daladala siyang isang napaka-importanteng misyon, isang mensahe galing sa Katipunan. At ang mensaheng to, pwedeng magbago ng lahat. So ano nga ba yung misyon? Simple lang. Kunin ang basbas ni Jose Rizal para sa isang armadong himagsikan. Ang inaasahan ng lahat, syempre, isang matunog na oo. Pero ang isinagot niya, isang mariing hindi. At dito na nagsisimula ang lahat. Ang malaking tanong, bakit? Para mas maintindihan natin yung malaking bakit na yan, heto yung magiging biyahe natin. Una, babalikan natin yung lihim na paglalakbay. Tapos, sisilipin natin yung dalawang magkaibang pananaw, ang reforma ni Rizal at ang revolusyon ni Bonifacio. Titingnan din natin kung saan ba sila nagtagpo. At sa huli, tatanungin ko kayo, reforma nga ba o himagsikan? Okay, simulan natin sa unang yugto, ang lihim na paglalakbay. Dito kasi sa misyon na to, nakasalalay ang lahat. Kung sisiklab na ba ang himagsikan o hindi. Kasi isipin nyo, para kay Andres Bonifacio at sa buong Katipunan, yung oo ni Rizal, hindi lang yun simpleng permiso. Simbolo yun. Yun ang magiging hudyat, ang magbibigay ng lakas ng loob sa libu-libong Katipunero na kumilos na. Parang yan na lang talaga yung kulang para sumabog ang lahat. So bakit nga ba isang malaking hindi ang narinig nila? Well, para maintindihan yan, kailangan nating pasukin yung isip ni Rizal at yung kanyang pinaniniwalaang landas, ang daan ng reforma. Para kay Rizal, ang kalayaan parang pagtatayo yan ng isang matibay na gusali. Kailangan mo ng matatag na pundasyon at sa tingin niya nung panahong yun, hindi pa handa ang Pilipinas. Walang sapat na armas, walang sapat na pondo. Kung ipipilit ang revolusyon, anong kahahantungan? Trahedya. Kaya anong solusyon para sa kanya? Edukasyon muna. Patalinuhin muna ang bayan bago sila bigyan ng sandata. At dito sa sinabi niyang to, dito makikita ang buong pananaw niya. Yung hindi niya, hindi yun ayaw ko. Mas malapit yun sa huwag muna ngayon. Ang gusto niya, kalayaan na pinaghandaan, kalayaan na pinaghirapan. Hindi kalayaan na basta na lang kinuha sa isang madugong paraan na baka sa huli, wala ring patunguhan. Pero habang si Rizal ay nananawagan ng paghahanda at pasensya, doon naman sa Maynila may isang boses na hindi na makapaghintay. Pakinggan naman natin ang panig ng Supremo, si Andres Bonifacio at ang kanyang sigaw ng revolusyon. Kasi para kay Andres Bonifacio at sa libong-libong Pilipino, tapos na. Tapos na ang panahon ng paghihintay, ng pakiusap. Sawa na sila sa pang-aapi, sa mga pangakong hindi natutupad. Ang pasyensya, ika nga, ay ubos na. At napakadiretso ng argumento ni Bonifacio. Sabi niya, ilang dekada na tayong inaapi. Yung reformang hinihingi, pangarap lang yan, na hindi ibibigay ng Espanya. Ang kalayaan, hindi yan ibinibigay, inaagaw yan gamit ang dugo at tapang. Kaya ang tanong niya sa lahat, na napakasimple pero napakabigat, kung hindi tayo kikilos ngayon, kailan pa? At heto na, dito mo makikita ng malinaw ang pagkakaiba nila. Sa isang panig, si Rizal, reforma, edukasyon, mahabang paghahanda. Sa kabilang panig, si Bonifacio, revolusyon, agarang pagkilos, kagyat na pag-aalsa. Ito yung laban ng pluma at ng bolo. Pluma, laban sa bolo. Reforma, laban sa revolusyon. Pag tiningnan mo, parang magkasalungat talaga sila, di ba? Pero alam nyo, dito nagiging mas komplikado at mas interesante ang kwento. Dahil sa kabila ng lahat ng yan, may isang punto kung saan ang dalawang landas na ito ay nagtagpo. Isipin nyo to, kahit na tumanggi si Rizal, yung respeto sa kanya ni Bonifacio hindi nawala. Sa katunayan, ang pangalan misma ni Rizal ay ginamit bilang isa sa mga password ng Katipunan. Di ba? Patunay lang na kahit hindi sila magkasundo sa paraan, iisa lang ang tibok ng puso nila para sa bayan. At itong table na to, ito na siguro ang pinakamagandang buod. Tignan nyo.
Sa ideolohiya, si Rizal ang naging utak. Siya yung nagbigay sa atin ng konsepto ng pagiging isang bansa. Pero sa stratehiya, si Bonifacio ang naging bisig. Siya ang nag-organisa sa mga tao, siya ang nagpakilos sa masa. Hindi pwedeng utak lang, hindi rin pwedeng bisig lang. Kailangan ng himagsikan ang dalawa. At dito na nangyari ang pinakamasaklap pero marahil pinakamakapangyarihang pagtatagpo. Yung kamatayan mismo ni Rizal, yung utak ng reforma, ang siya mismong naging gasolina sa apoy ng revolusyon ni Bonifacio. Ang pagiging martir niya ang nagpaalab sa damdamin ng mga Pilipino sa paraang hindi na mapipigilan pa. So ngayon, nakita na natin kung paano ang dalawang magkaibang landas ay nagtagpo sa isang trahedya at sa isang tagumpay. Panahon na para ibalik sa inyo ang pinakaunang tanong. At ito yung tanong na iiwan ko sa inyo. Kung nabuhay ka noong 1896 at nakita mo lahat ng nangyayari, kanino ka papanig? Sa mahinahon at pinag-isipang daan ng reforma ni Rizal? O sa nag-aalab at kagyat na sigaw ng himagsikan ni Bonifacio? Dalawang bayani, dalawang landas, pero iisang pangarap. Para sa'yo, alin ang tamang daan? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa iba pang alamat at kwentong bayan. I-share mo rin ito para mas marami pang Pilipino ang makaalala ng kagandahan ng ating mga kwento.